Hello Collective! Kumusta po ang lahat? I hope na nasa mabuting kalagayan po ang each and everyone out there. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anong oras mo man ito napapanood, my dear, ikaw po ay aking binabati. Welcome po sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader, at ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Bago po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, hayaan nyo po muna na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. So, kukuha ako ng 6 na cards, tarot, dito sa Tarot of Abyss. And kukuha ako ng 6 na cards dito sa ating customized, like oracle card. Kailangan ko ng oracle card. So, total of 12 cards tayo. Tingnan natin kung anong masasagap natin today or kung kaninong energy ang masasagap natin for today. Okay. Let me see. Okay na siguro to. Okay na yan. Laban na yan siya. Parang tinatawag niya kasi ako dun kanina. Parang, okay, para sabi niya, gamitin mo ako today. Akong gamitin mo ngayon. Okay. Sige, no problem. Let me see. Kaninong energy ang masasagap natin today? And medyo binago ko, my dear, ha? Baka nagkataka ka, nasaan na yung message na nakuha niya galing sa kanyang mga spirit guide? Hindi ko na muna gagawin yon ngayon. Okay? Gagawin ko siya pero isisingit-singit ko na lang, my dear. Okay? Isisingit-singit ko na lang. Kasi sa totoo lang, my dear, ang pinakauna kong collective reading is ganito, naglalatag lang ako ng mga cards and then pinagsasama ko yung meaning ng cards at saka yung message galing sa mga spirit guide. Ganon talaga yung pinaka-original, which is yun yung gagawin natin ngayon. And then eventually, binago ko siya. Kinuha ko yung message na sinasabi ng mga spirit guide, sinabi ko sa inyo, and then clarify ko gamit yung card. And ngayon, ibabalik ko siya ulit sa original. So, mag-ano lang yan siya, magkapapalit-palit lang yan siya, my dear. Okay? Etong gagawin ko ngayon, mas madali to kumpara dun sa ginagawa kong nauna. Oo, ganun yon. Oo, pagod na ang bakla. Kaya... pagod na ang person, kaya ganito muna. Huwag ka munang demanding dyan. Kakapagod kaya mag-interpret ng message galing sa kanila. Okay, let me see. Paano nung naririnig ko? Okay, let me see. Let me see. We have here... the Knight of Cups. Aurahan ko muna siya. Ito, ginagawa ko ngayon, pinagsasama ko yung message ng card at saka nakikiramdam ako kung ano sasabihin nila tungkol sa card. So, pinagsasama ko yan dalawa. Ganun kahirap ang trabaho ko, girl. Okay. So, tingnan natin. Knight of Cups. Ang nakukuha ko sa message na to, my dear, is like, parang meron kang destinasyon, okay? Parang you have this certain destination na gusto mong puntahan, and as of this moment, parang hinahagupit ka ng mga problema, parang may mga nangyayari sa'yo na hindi maganda along the way. Ang gusto ko lang dito sa energy ng card na ito, sa energy ng Knight of Cups, is like nagpapakatatag ka, like sinusubukan mo na hindi sumuko, sinusubukan mo na lumaban sa kung ano man yung pinagdadaanan mo as of this moment. Next card is the energy of the Six of Wands related sa energy ng success. Talagang super determinado ka talaga, my dear, na gusto mong maging successful, na gusto mong maabot kung ano man yan dapat mong maabot, or gusto mong matapos, my dear, kung ano man yang iyong naumpisahan. Very nice. Pero ito kasing energy ng Knight of Cups, nakaramdam talaga ako ng tension sa kanya. So, parang may nangyayari sa'yo as of this moment. And ang kagandahan lang is talagang kahit mag-isa ka, talagang inilalaban mo talaga siya. Gusto mo talaga maging successful. The Eight of Sword, diba? Eight of Sword, itong Eight of Sword na to, my dear, kaya pala niya ako tinatawag. Sa lahat kasi ng tarot cards, ito lang yung tarot card na nakita ko na parang nakakalas, my dear, yung tali.
No, nakakalas yung tali. Alam mo yung parang kulang na lang kantahan ko siya ng You Raise Me Up. You Raise Me Up. Yun yung nakukuha ko sa kanya. Yung energy ng Eight of Swords na to is yung energy, my dear, na parang maaalis na siya doon sa sitwasyon na yon. Ganon. So, pag pinagsama-sama natin to, my dear, alam mo sa puso mo na kung ano man yung bagyo, tingin sa card, 'di ba? Parang binabagyo siya diyan. Ayan parang hinahagupit siya diyan ng mga bagyo, ng kalamidad, or ng kung ano. Ay, malulobot ako, saglit lang. Asan na yung charger ko? Wait lang. Ano ba yan? Malolow battery tayo. Teka, ayusin natin. Ayan. Ayun, na-save natin. Lagi ko kamo nakakalimutan mag-charge. Okay, lagi ko nakakalimutan yan mag-charge. Just, pag nagre-recording na ako, wala na, mamamatay na yung phone. Okay, so ang kagandahan lang dito, my dear, kahit na hinagupit ka ng bagyo as of this moment, kahit na napakaraming pagsubok na nangyayari sa'yo as of this moment, alam mo sa puso mo na makakaalis ka dito sa kung ano man tong pinagdadaanan mo as of this moment. Okay? Makakaalis ka dito sa trap card na to. And dun pa lang, okay ka na. Like, you are so good. Tingnan natin, my dear. At saka nararamdaman ko yung determination mo, my dear. Like, I can feel yung energy ng pagiging determinado mo na matatapos din to, kung ano man tong nangyayari, kung ano man tong pinagdadaanan ko, parang ganon. Ang Eight of Swords din kasi, my dear, is energy din yan ng trap card. So, for some of you, baka you are, sabi ko nga sa energy ng Knight of Cups, mag-isa ka lang dito. Parang ikaw na yung nagmamaneho ng buong barko. Parang ganon. Yung barko na yan is kailangan yan ng mga cruise ship, kailangan yan ng mga tauhan. Pero dito, my dear, sa energy, parang ikaw na yung nagmamaneho ng lahat. Like, kung kulang na lang hatiin mo yung sarili mo sa 4 or 5 para hindi lang talaga lumubog kung ano man itong barko na ito. Let us just say, barko na ito. Ginagawa mo talaga lahat ng makakaya mo. So, nakakapagod, nakakadrain yung ginagawa mo. Pero I think, kung ano yung nagpapalakas sa'yo as of this moment is yung nararamdaman ko na spirit. There's some certain spirit na nakukuha ko, my dear, na parang pinalalakas yung loob mo. Yun na nakukuha ko doon, na energy na may something nakakaiba sa'yo. Okay? May something nakakaiba sa'yo na parang sinasabi ngayon sa akin na maski anong pagsubok ang ibigay sa'yo, kakayanin mo talaga. Talagang masusurvive at masusurvive mo talaga. Let me see, my dear. We have here the energy of the Page of Sword. You have a spirit guide, my dear. You have a spirit guide. Somebody is guiding you, my dear, sa energy ng Page of Sword. May naggagabay sa'yo, my dear. Yun na nararamdaman ko, my dear. You have a spirit guide. Your guide is actually guiding you, my dear. Tumatay yung balahibo ko. Okay, you have a spirit guide. Okay. Tingnan natin. Next card pa tayo. Ay, nararamdaman ko may success na parating sa'yo, my dear. You have this success. Meron success na parating talaga sa'yo. Yun nga lang, parang kinakailangan mo lang muna na magtiis sa ngayon. Okay? Parang kinakailangan mo ilaban kung ano man yung naumpisahan mo talaga. Pero sure success na talaga to, my dear. Like, super sure success na talaga siya. Okay? Last 2 cards na lang tayo dito. Last 2 cards. Let me see. What is this? You have your, my dear, my star, my page. Ayun nakita mo ba to? Ayun yung parang sun, parang light na nandoon. Ayan yung inaabot dito ni star. Meron kang spirit guide. Somebody is guiding you, my dear. For some of you, nakadestined kayong maging famous. For some of you is maging star, okay? Maging successful, maging famous, okay? Let me see. Next card. Last card na lang tayo. Last card. Okay. Ano yun? Hindi naman siya nahulog. Okay, the 9 of Sword. My dear, may mga humihila talaga sa iyo pababa. O, yan Nakita mo yung mga kamay? Nasaan na? Focus tayo. Focus po. Nakita mo yung mga kamay? May mga humihila talaga sa iyo pababa, my dear. Probably, energy to, my dear, ng mga tao na ayaw ka maging successful. Kasi kung makikita mo dito sa energy ng Knight of Cups, mag-isa mo na lang, my dear, minamaneho yung barko. Okay, nasan ba? Focus. Ayan mag-isa mo na lang minamaneho yung barko. Nakita mo, ang lalaki ng mga alon dyan.
Ang lalaki ng mga alon dyan. Based, my dear, sa energy na nakukuha ko ngayon, may mga tao na gusto ko talagang hilahin pababa. Pero because you are being guided and you are protected, and ang Eight of Swords natin over here is energy ng pag-alis mo dyan. Kaya sabi ko sa'yo kanina, makakaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Ano ba? Ang hirap naman ng focus na ito. Ayan o. Makakaalis ka dyan, my dear. Oy, focus. Bakla ka. Ayaw mag-focus. Ayan o, makakaalis ka dyan sa sitwasyon. Tingnan mo yung blindfold niya kung paano matanggal. Yung blindfold, yung tali, tapos kung paano siya parang inaalis din sa sitwasyon na yan. My dear, iaalis ka dyan sa sitwasyon na yan very, very soon. As in, yun na nakukuha ko talaga dito. Like, iaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. And definitely, for some of you, kaya ka siguro nalagay sa sitwasyon na yan kasi meron mga tao, my dear, na inilagay ka dyan sa sitwasyon na yan. Okay? Pero, kung dito lang natin titingnan, my dear, makakaalis ka dyan. You will survive. Okay? You will survive. Yun na nakukuha ko dyan. Okay, next card tayo, my dear, is sisikapin natin sa abot ng makakaya natin na magamit lahat tong cards na to. Okay, pero kung hanggang saan lang tayo abutin, doon lang. Okay, let me see, my dear. Tingnan natin. Teka lang. Ay, natupi. So, 6, 2, 4, 6. Tama. 6 cards. Makakaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. For some of you is, magiging successful talaga kayo. As in, magiging successful kayo. Okay, we have here. O, ayan, kagaya nito, 3 ka agad. O, so, sisikapin natin na magamit lahat ng cards. Pero, dahil 3 na yung nahulog, so, tingnan natin kung ilan mahuhulog dito sa next batch natin. Ayan, tingnan natin ha. So, ano to? We have here, they feel your strength even in silent. 'Di ba sabi ko kanina parang, ano sabi ko kanina? Hinahati mo yung sarili mo. Ikaw na lang yung nagmamaneho, my dear, nung barko. Itong barko na to, my dear, na minamaneho mo is possible na pinatatakbo to, my dear, ng more than one na tao. Pero ikaw lang yung nag-iisa, my dear, na tao na merong barko na ikaw lang yung nagpapatakbo. As in. And sinasabi ng card na to that they feel your strength even in silent. Nararamdaman nitong mga tao na ito, my dear, na hinihila ka pababa sa energy ng Nine of Swords, ang lakas mo. Your energy, you're very, very strong. As in, ang lakas mo, my dear. Okay? And natapat siya dito sa first card natin, my dear. Okay? Ang nakukuha ko na message ngayon, meron mga tao na namamangha sa'yo kung paano mo nagagawa to. Kahit na inabandon kanila, kahit na iniwan kanila sa ere, namamangha sila sa'yo, my dear, kung paano mo nagagawa na namamanage to. Kung paano mo namamanage na mapatakbo itong barko na ito. Yun talagang nakukuha ko na example. Barko is like a boat, my dear, na napakalaki. And ikaw lang lahat talaga ang nagmamanage. And as of this moment, you are undergoing a parang turbulence or parang storm. Okay, yun ang nakukuha ko. And sabi dito, they feel your strength even in silent. Okay? Kumbaga parang ang nakukuha ko dito sa card na to, alam mo yung typical, my dear, na alam nila sa puso nila na makakasurvive ka doon sa storm. Alam nila. Meron silang inner na pakiramdam na makakasurvive to si collective. Makakasurvive siya. Naramdam namin na makakasurvive siya kasi iba yung aura niya, iba yung lakas niya. Pero kahit na ganun yung nararamdaman nila, my dear, I have this very strong feeling na karamihan dito sa mga tao na humihila sa ipababa is ina-abandon ka talaga nila. It's like meron silang magagawa para tulungan ka as of this moment, pero hindi nila yon gagawin. Kasi parang nagbabaka sakali sila na baka yung lakas mo is baka mapagod ka, yung ganun, baka mapagod ka. Nagbabaka sakali talaga sila, my dear, na darating yung araw, mapapagod din to, hindi. Pero alam nila deep inside, my dear, na makakasurvive ka. Alam nila yon. Next card natin is, charan, sabi dito ay, detach from what you cannot control and freedom will follow. Okay. So, I think, my dear, this is the time na parang relax. Kasi sinasabi dito, my dear, detach from what you cannot control and freedom will follow.
Okay, hatiin natin muna. Detach from what you cannot control. Okay? So, ibig sabihin, my dear, huwag mo masyadong, ibig sabihin kung ano lang yung kaya mong i-accommodate. Kasi sabi ko nga, ngayong araw na, itong energy na to, my dear, is more parang hinahati mo yung sarili mo. Like, gagawin mo to, gagawin mo yan. So, I think, my dear, as long as, like, maging productive lang yung araw-araw, my dear. Like, meron kang ginawa ngayong araw na to. And, parang sinasabi ng card na to, my dear, na wag mong kakalimutan na magpahinga din. Okay, kasi I think isa din 'yan, my dear, sa strategy na parang isa sa strategy, my dear, na pinaka main purpose kung bakit tong mga tao na to ay iniwanan ka sa ere, kasi alam nila na darating din yung panahon na mapapagod ka rin. Darating din yung time na parang hindi mo kakayanin, and then yun nga, mag-give up ka rin, or is either like magkakasakit ka, or is either yung mga ganun, no? Kumbaga parang magkukulaps din yung katawan mo, dahil sabi ko nga, hinahati mo yung katawan mo sa maraming, 'di ba? Hinahati mo siya sa ilang piraso dahil nga kinokontrol mo yung buong barko, like ganon. Pero sinasabi dito, my dear, detach from what you cannot control. Okay? And ang nare-receive ko dito, my dear, is more on kung ano yung iniisip ng ibang tao sa'yo. Yun ang nare-receive ko, my dear. Pero posibleng marami pa na kaya mo naman talagang i-detach. Huwag mong pansinin, my dear, kung ano yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Okay? It's just like, gawin mo yung isang bagay kasi yun yung nakakatulong sa'yo. Yun yung pumapabor para sa'yo. Okay. So, detach and freedom will follow. This is the time kasi, my dear, na kailangan kumilos ka ng malaya. Kailangan mo ng freedom. Kasi may mga tao minsan na parang pag nag-uumpisa ka pa lang, kinukutya ka, tinatawa. Parang sa pagbablog, di ba? Sa pagbablog, may di pag nag-uumpisa ka pa lang, tinatawanan ka, nilalait ka. Pero karamihan kasi ng mga vlogger, ng mga content creator, hindi sila tumigil. Kaya naging successful sila. And ngayon, my dear, 'di ba? Yung may mga tao na yung mga dating tumatawa sa kanila, iniidolo na sila, 'di ba? Yung ganoon ang ibig ko sabihin. So, ang nakukuha ko kasi, my dear, na message na galing sa mga spirit guide is more on like, wag mong pansinin yung mga sinasabi nila sa iyo, wag mong pansinin kung pinagtatawanan kanila ngayon na para kang dalay-dalay buslo, 'di ba? Takbo ka dito, takbo ka doon, kilos ka. Wag mong pansinin yun, my dear. And at the same time, parang give yourself time para makapagpahinga din. Okay? Like, as long as naging productive ka sa loob ng isang buong araw, okay na yun, my dear. At least meron kang ginawa sa loob ng isang buong araw. Ganon. Okay? And freedom will follow. Next is, trust yourself because you are capable of more than you know. Okay? So, ibig sabihin, tama yung nakukuha ko kanina, my dear, na may kakaiba ka talaga na power, okay? Possible na meron din mga tao, my dear, na sinasabi na, hindi mo kaya yan, or something like that, di ba? Sabi ko nga, my dear, kung titirahin ka ngayon ng mga tao, or ng mga, kung sino man yan, my dear, titirahin ka nila sa abandonment and discourage, no? Susubukan ka nilang i-discourage, my dear. Sa usapin ng witchcraft, possible na psychological warfare ang mangyari, no? Just in case na parang aatakihin ka man ng mga witchcraft, psychological warfare yan. Okay? Psychological. It's more on the psychology. Sinapsycho ka. Ganon. Okay. Nakukuha ko dito na parang medyo marami ang nakaka-experience ng sinapsycho sila. Na parang ganon. Na parang, basta may kinalaman sa pagsa-psycho. Like, sinapsycho sila na hindi ninyo kaya yan, hindi na kayo makakaalis dyan, yung mga ganyan. Pero based on the card, may success na parating sa'yo, my dear. Like, there is a success and you are being guided and you are capable. You have the power, you have capable na makaalis dyan. You have this inner strength, my dear. And nakikita to ng ibang tao na malakas ka talaga na klase ng tao. And do not try to control, detach, do not try to control kung ano yung iniisip ng ibang tao sa iyo. Ganon lang 'yan. Okay, let me see. They see you as a threat. Okay, ibig sabihin, natatakot sila sa iyo. Sabi ko nga sa iyo, my dear, as of this moment, alam nila na makakasurvive ka. Alam nila sa puso nila na makakaalis ka dyan sa bagyo na yan, dyan sa storm na yan. Alam nila. Pero nandun pa rin talaga yung typical na parang ayaw nila na makaalis ka dyan. Pero nararamdaman nila yung power mo, nararamdaman nila yung energy mo, na you have this capacity, my dear, na makakaalis ka dyan sa sitwasyon na yan, makakaalis ka dyan sa storm na yan, sa bagyo na yan. Alam nila yon. Okay, so isa lang nahulog dito.
So, kuha pa tayo. Yan, 'di ba? Napakarami kasi nitong cards na to, my dear. So, kung hanggang saan na lang yung abutin, okay? Makakaalis ka dyan, my dear. Natatakot sila sa'yo. They they see you as a threat. Okay. Natatakot sila sa lakas mo, sa power mo, my dear. Sabi ko nga kung sa usapin ng witchcraft, parang psychological warfare lang talaga yung nangyayari. Wala naman talaga silang control sa'yo. It's more on parang pinapasok lang nila sa utak mo na they have control over you. Pero wala naman talaga silang control over you. Psychological warfare. Kasi nga, alam nilang malakas ka talaga. Alam nilang protected ka. Alam nilang guided ka. Nararamdaman ko yung mga spirit guide mo over here. Pero ang gagawin kasi nila, kahit nasabihin mo that you have the spirit guide, that alam nila na malakas ka, ang gagawin nila, susubukan nila, my dear, na i-manipulate yung utak mo. Nahawak ka nila sa liig, na sila ang dahilan kung bakit ka naghihirap ngayon. Naghihirap ka ngayon kasi, yes, sila ang dahilan, pero not in a powerful way. Ang dahilan kung bakit ka naghihirap ngayon, kasi meron silang kakayanan na tulungan ka, pero ayaw ka nilang tulungan, yun lang yun. Okay, pero sabihin mo na, ako ang dahilan yan, kasi pinagtirik kita ng kantila, ganito, ganyan, tai mo. Tirik mo yan sa bunbunan mo. We have your energy of ghosts. Ah, yes. May mga ghosts. Di ba sabi ko, I can feel your spirit guide over here. My ghost. You have spirit guide over here. You are guided, my dear. Okay, and I am back. Nag-shutdown po yung ating phone. And nandun tayo kanina sa energy ng ghost. Okay. Like, wag po kayo mag-alala, hindi po nag-shutdown yung phone ko nang dahil sa ghost, okay? Nag-shutdown po siya kasi nag-overheat siya kasi nag-charge ako habang ginagamit ko yung phone. So, it's normal. Ilang beses na po nangyari yan. Sa energy ng ghost, my dear, sinasabi lamang dito that meron mga nagpo-protect sa'yo, my dear. And I can feel, my dear, na kung sino man to nagpo-protect sa'yo, my dear, is kasama sa bloodline mo. Or this, let us just say na mga ancestors mo, okay, is actually guiding you and protecting you, my dear. Okay, so I think, kaya ko sinasabi sa'yo to, my dear, para just in case meron kang mga iniisip na mga negative or hindi maganda or like sabi mo na parang somebody is trying to control you, ganyan-ganyan. Sabi ko nga sa'yo, psychological warfare lang yun nangyayari. Hindi ka nila pwedeng hawakan o hindi ka nila pwedeng saktan because you are being guided and you are being protected, my dear, by your ancestors. So, I hope na meron kang candle dyan pagkatapos ng reading, mag-offer ka ng candle sa iyong mga ancestor and magpasalamat ka sa kanila because you are being protected and you are being guided, my dear, always. If just in case, my dear, na meron mang mga magic or witchcraft or anything, it is more on the psychological warfare ang ginagawa nila sa iyo and magagaling sila dyan. Magagaling sila, my dear, na paniwalain ka na they are in control of your life. Okay? Last card na tayo, my dear. Mag-i-edit na lang ako later. Edit ko na lang yung dalawang video. Last card na tayo, my dear. Last card. O, dalawa pa. Dalawa yatang yes, dalawa o tatlo? Dalawa. Okay, last two cards na pala to. We have here, keep your mind open. Okay, keep your mind open, my dear. Okay? Gusto kasi nila maging close-minded ka. Ang psychological warfare, my dear, is nagbo-work sa mga close-minded. So, kung close-minded ka, talagang madali ka talaga nila makokontrol. So, keep your mind open. You need to believe, my dear, na nag-i-exist yung mga ancestor mo. Huwag mo silang tatanggalin. Kasi, I can feel, based on your cards, na you are being protected. Umpisa pala na reading natin, you are so protected. As in, you are so protected, my dear. Okay? So, ewan ko pa paano kanila nagagalaw, pero if just in case you are acknowledging, isa pala, my dear, para magalaw ka ng mga tao na to is more on like, kailangan mag-agree ka, o kailangan mo maniwala, my dear, na nagwo-work yung magic nila sa'yo. So, isa yun, my dear, sa technique pala nila na kailangan mapaniwala ka nila that they have power over you. Pero the reality based dito sa card, wala silang power over you. So, keep your mind open. Okay? And kailangan mo rin yan, my dear, para magdire-diretso ka rin doon sa success, my dear, na naghihintay sa'yo. May success, my dear, talaga. For some of you is like born to be famous, born to be star, born to be rich. Yun nga lang, my dear, habang papunta ka doon sa journey na yon, marami ka talagang makakasalubong along the way. We have here, depression is not a joke.
Okay? For some of you, probably baka nadidepress kayo. Okay, hindi joke ang depression. It is true. Pero may mga tao kasi na gusto kanilang ma-depress kasi alam nila na yun ang tanging paraan, my dear, para mag-detach ka doon sa kung ano man yung naghihintay para sa iyo. No, maraming mga tao, my dear, na sinasadya nila na ma-depress ang isang tao kasi alam nila, at saka pinakamalinis na pamamaraan yun. Kung madidepress ka, parang wala silang ibang sisisihin kundi ikaw lang din. Ay, no-depress kasi siya eh. Ganon, hindi niya talaga kinaya. So, sabi ko nga sa'yo, my dear, itong psychological warfare, kung magre-research ka lang din, depression is kasama din niya. Like, isa din sa pamamaraan nila is i-depress nila ng i-depress, my dear. Kung makikita mo dito, my dear, sa ating Nine of Swords, parang it is a sign of depression. Ayan, tingnan mo itsura niya, Teka lang, paano ba? Paano ba? Ayaw niya mag-focus, my dear, sorry. Ayan, parang siya nadidepress dyan. And makikita mo yung mga kamay. Parang hinihila siya ng hinihila. Sabi ko nga sa'yo, my dear, psychological warfare lang to. Parang gusto lang talaga nila, my dear, na paniwalain ka na they have control over you, that they are control of your life, ganon. Gusto lang nila, my dear, na paniwalain ka. Pero honestly, wala silang control sa'yo, my dear. So, please, iwasan mo ma-depress, lalo na sa mga ganitong mga bagay, my dear. Sa psychological warfare, wag kang ma-depress sa psychological warfare kasi hindi yan nagtotoo, hindi yan nag-i-exist. Sabi dito, buksan mo yung isipan mo, lawakan mo yung isipan mo, my dear, kasi sinasabi dito, my dear, maniwala ka sa akin, you are protected with your ancestors and you have your natural strength. Sabi dito, trust yourself because you are capable of more than what you know. Ibig sabihin, probably baka you have this inner power then also. And kung hindi mo alam, my dear, sasabihin mo, ay, inaano nila ako, like, yung mga lot and friends, di ba? Parang ginagawa nila ako ng hindi maganda ganito. Saan nang galing to? They see you as a threat. Kaya nga kinokontrol ka nila, my dear, eh. Baka nga sinasabi nila sa'yo na, ay, wala ka naman talagang kapangyarihan, mas malakas kami over you. Pero bakit nakikita nila, my dear, na meron kang inner strength? Bakit nararamdaman nila yung lakas mo, my dear, kahit tahimik ka? Bakit they see you as a threat? At saka sa tingin mo kaya, my dear, ito lang bago tayo mag-end, my dear, ng ating reading. Sa tingin mo kaya, my dear, papasukin ka ng magnanakaw kung wala silang mananakaw sa'yo? Yun na lang tandaan mo, my dear. Sa tingin mo kaya, ulitin ko, papasukin ka na magnanakaw kung wala silang mananakaw sa'yo? Of course, hindi. Hindi ka pag-aaksayahan ng oras, my dear, na magnanakaw. Bakit kanya papasukin kung wala silang mananakaw sa'yo? Ayaw na nila sabihin sa'yo, my dear, na meron silang mananakaw sa'yo. Na meron silang gustong, meron silang ayaw nila na madiskubre mo. Okay? Pero to the point na nandito ka at napapanood mo tong reading na to, my dear, you are protected, you are guided, my dear, and makakasurvive at magiging successful ka, magiging famous for some of you. Dito ko nakukuha yung pagiging famous. Ayan yung pinapalakpakan siya. Ayan, may mga tao na pumapalakpak sa kanya. Ayan, para siya nasa theater. Ayan. So, diyan ko nakukuha, my dear, yung pagiging famous. And also, yung sign ng star over here is also a sign of pagiging famous or pagiging successful, okay? So, you are naka-line up ka talaga, my dear, na maging successful, and you are strong, okay? You are capable of doing more. You are guided with your ancestors. Meron ditong mga ghosts. Ibig sabihin, they are already dead or they already passed away, and they are guiding you, my dear, okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito. I hope and pray, my dear, na yung mga readings ko ay nakakatulong po. Kagaya nga ng sinasabi ko, my dear, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Salamat po. Bye-bye.